Di apa ba di may isa? Sa BP, yung Vigor, what is that? Oh, Tunga dapit ma'am kana na si good morning, good afternoon, madam. How are you today, my beautiful Vice President? Ocular inspection na saan dito ang pwede natin i-donate as pocket park. Kailangan din namin ng ano, ma'am. Hindi kami ng toilet, ambag-ambagan namin, tapos magkuha na lang kami ng cleaning company every 2 weeks sa isang buwan para maglinis. Pero wait, Ay, sorry. meron ditong foreigner na bumili ng caravan para may toilet. Oh. Bring Ito na, ma'am. 3 days. Sila yung bumili ng caravan para may toilet yung taong bahay. Yan yung caravan. From Europe, Pinay Media Network. Pero ang problema kasi dito na po si VP Sara at saka si Mayor Baste. Lahat po ng buong Pilipinas nag-aabang sa latest balita kay Tatay Digong. Kamusta naman po ang bisita nyo kay Tatay Digong? Opo, so on time kami ngayon. Na-consume namin yung allowed, no, na 1 hour and 30 minutes. At ito yung second na visit for the week. Ang susunod na visit ay sa Thursday. So napapasalamat kami sa ICC Detention Unit dahil in-approve nila yung request namin na madagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday na mga bisita. So papasalamat kami doon. At well, dinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na wag mo kamustahin ang kain ko. Sabi niya, i-update mo ako sa kaso. So, in-update ko siya, in-update namin siya sa kaso according to sa kung ano lang allowed, no? Sa amin na non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang unang pinag-usapan. And then nag-usap din kami about family. Kung kamusta na ang mga family members, nagkamusta siya kay kuya namin. Tanong siya nasaan si Paolo at anong ginagawa. At ang sumunod ay nag-mention siya about Kitty. Na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi allowed siya, no, na ipakita yung mga messages natin lahat, na i-upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya. So nakita niya daw yung billboard ni Kitty sa Manila. Meron daw billboard si Kitty sa Manila. So na-mention niya yun and he was proud of it. And nagtanong siya sa mama ko, nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Anilet. Sumagot din ang mama ko na hindi niya daw kilala si Anilet. Tapos, tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Grabe talaga, no? yung ano niya, mga banat, yung kanyang hindi pa rin nawawala yung kanyang pambola sa mga magagandang babae. What else about family? Tinanong niya si Mira. No, sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira nung nandun si Kitty. Si Mira po yung bata na nakita niyo kasama ni Kitty. Si Mira. And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. Sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay
parang merong powerhouse of mga taratitat na mga babae na mga future strong women of the Philippines. At ano pa ba about family? Yun lang naman yun about family. And then, yung update sa case, na-update siya sa case, update sa elections, tapos na yun, na-alam na niya yun. Tinanong ko siya kung ano ang message niya. Sabi ko, araw-araw may naghihintay sa labas, nagpapakita ng suporta sa iyo. At tinanong ko siya, sabi ko, may gusto ka ba na message sa kanya? And then, ingon niya in Bisaya nga, tindog lang mo din ha, antod sa kahangturan. But then, alam namin lahat na joke yon. And then sabi niya, no, tell them na sandali by memory ko lang ito. I am eternally grateful for your showing of support, and I recognize your sacrifice which you do not have to do, so you can now go home. Yan ang sabi niya. No, we're not going home. Hey, we stay here. Correct. Uwi po tayo. Hindi! Hanggang sa dulo po, ma'am. Hanggang sa dulo. Meron bang iwanan? So VP, usually po ba pag nag-visit kayo kay PRRD, nasaan po? Sa room or sa dining table, sa garden? Paano po ba? Meron kaming special room Okay. doon sa visiting area dahil yun ang binibigay sa amin na na space. Oo, space. Hindi kami sa common area. Doon kami sa special room. May binalita ba kayo sa kanya ng national news? At ano naging reaction ni Tatay Digong sa mga national news sa Pilipinas sa kanya? Wala kaming pinag-usapan na national news. Well, napag-usapan namin yung May 31. Nasaan tayo lahat? Yes. Napag-usapan namin yung May 31. So, nag-rundown ako ng mga speakers. Sabi ko, nandoon si Baste, nandoon si Senator Amy, nandoon si Senator Dante Marcoleta, Senator Robin Padilla, spokesperson Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, si Macarlica I mentioned, and then ako, and Bong Duterte. Yes, Richard Mata, and the American Malcolm. Conlan. And also Bong. American guest, no? Si Malcolm. So sabi ko, we have 10 speakers, at madami ang pumunta, at madami ang nagpakita ng suporta, at madami ang nalasing. Wow! Yes. Wow. Madami ang nalasing, at madami ang nabusog. Sobrang dami ng pagkain din, madami ang nabusog, at madami ang mixed feelings dahil nakakalungkot na nagsama-sama tayo dahil nakakulong si Pangulong Duterte, pero sobrang saya dahil nakikita mo yung pagkakaisa ng sobrang daming Pilipino for a single cause. And that is requesting ICC to send PRRD home. Yes. Pwede po ma'am, pero lawyers lang po ang allowed nun. So ang ginagawa namin is pinapadala namin sa lawyers, and then they upload it sa laptop nila, tapos kung may visit sila, pinapakita nila. Birthday nyo, New York had a very big gathering. Yes ma'am, oo, I think this is the 3rd year ba, na ganun ang ginagawa ng mga nasa Personal friend ko yung pinaka-organize. Opo. Yes, tama. Nakita ko yung ano. Ma'am, nakita ko yung ano doon, ma'am. Yung sa, ano ba tawag? Billboard? Hindi siya billboard, yung parang video talaga. Sobrang nakita ko yung proud, nakaka-proud talaga. Oo, parang Parang- pakita, 3rd time na yan, no? Hindi ko maalala kung 2nd or 3rd time na yan. At nagpapasalamat ako, hindi lang sa mga kababayan natin sa New York, kundi sa buong mundo na nag-celebrate din ng birthday ko. Correct, But yeah. more than that, may double cause yung kanilang celebration
meron din silang panawagan to send PRRD to bring PRRD back to the Philippines. At of course, yun din yung panawagan natin lahat, no? Ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. Yes. Nagpaalam na ka ba na babalik ka ulit sa Pilipinas? Anong mensahe niya sa'yo? Anong mensahe niya dun sa pagbalik sa Pilipinas? Opo, nagkaalam na kami. Nakita ko lang sa side eye ko. Inuuwi ko po yan. Roommate ko yan. Roommate ko siya. So ilagay mo natin siya sa gitna. Nakadikit yun, ma'am. Yes. So sinabi na namin sa kanya na uwi na kami tomorrow. Simula na yung biyahe namin mamaya. Tapos sinabihan namin siya na darating si kanila sa Thursday. And then ang susunod na darating ay si Paulo, kasama yung kanya ang mga anak. I-reassure ang Pangulo para magkaroon siya ng hope na sooner makalabas na talaga siya dyan. As far as allowed sa amin ng mga lawyers na wala kami privilege communication, sinasabi namin sa kanya yung alam na ng lahat, no? Public knowledge na nag-file ng political jurisdiction at ngayon ay merong provision sa long statute and interim release na dinagtrabaho din. And then one of the discussions as well was the response law to go through the Dutch law, which he said, okay, explore that. And then sabi ko, I can do that while I'm back in the Philippines na online na lang yung pag-aasikaso. At, well yun ma'am. Kung ano yung alam na ng lahat, yun lang din yung sinasabi namin para hindi wala kaming At yung bago yung tungkol sa Domestic remedy. Oo. Well, unfortunately, dahil paalis na si VP, no? Last question siguro si Mayor Baste. Ano pong feeling nyo dito sa bisita nyo, pangalawang bisita nyo kita tayo dito? Mas magaan kasi okay naman siya. Okay naman. Yun lang, matanda na nga. Masagot ka lang kahapon. Walang bago. Sir Baste, may question po ako, sir. Sinisisi po ng ibang mga mambabatas na membro ng Nakabayan Bloc sa pagpapaliban ng impeachment ay si President Marcos na nauna nagsasabing hindi niya gusto ang impeachment. Any comment po? Naku ma'am, hindi ko po alam, no? Hindi ko po nasusundan. Actually, yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi magkaiba yung time zone. So, gising na gising tayo dito, tulog naman sila lahat doon sa Pilipinas. Hindi ko nasusundan. Pero, ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. May naamoy daw po na ang ilan sa nagsulong na impeachment niyo sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings, may mga nagsasabing na allegedly may pinoprotektahan at pinatatakutan daw po si Senate President Escudero. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya dun sa mga, kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi, pero impeachment, Yes, yes. Oh yes, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, diba? Yung mga matatapang na mga bata. Oo, mga batang congressman. Parang kasali siya doon. But sa impeachment po, siya yung minority floor leader Yeah, so during the time anyway, of budget. yes, we do not remember him na, I do not know him na natatakot ng klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot na si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yun. Last question na lang po kay Sir Baste. Sorry ha. Kumusta yung jet lag niyo po?
Better na, naka-recover na sana. Kaso pauwi na ako, so babalik na. Okay, yun lang po. Basta last na Yes, to. ma'am. My birthday wish ba si PRD sa inyo? Oh yes, noong May 30, Yung birthday. nagkausap kami noon at meron siyang birthday wish, pero I'd rather keep it private, sir. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, Last po. The Senate seems to be in conflict as to what they tackle the impeachment. If 19th Congress can carry it over to 20th or no, any public comments about that? Well, yan ma'am, kinukasyon din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of Representatives, yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am. Okay. Kita nila yung ako nila. Okay. Thank you, ma'am. BP, mayroon pa. Okay Papagalitan lang. na naman Okay lang. ma'am, ng mga lawyers. Last. Yes, BP. Go ahead. BP, ang OBP at POJC at ang pamilya Duterte ay nakaranas po ng injustices mula sa bagong PNP chief. So in this connection, ma'am, ano po ang inaasahan ninyong magiging sitwasyon sa Pilipinas sa ilalim ng bagong liderato ng PNP? Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa, no? Unang-una, doon na lang tayo, no, sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Na noon ko pang sinabi na bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case in the United States. So, yung palang kaduda-duda na diba? Parang, pag alam mo kaagad na gano'n, hindi mo i-up, hindi mo susuportahan yan as Speaker of the House of Representatives. In the same way, na merong recent findings ang Senate o violations of law of these police officers. So, bakit mo naman gagawin? Chief of police. Masyadong sketchy yung decision. Okay, talagang kailangan ng lumipad si VP, ha? So, Thank you, VP. unfortunately, wala tayong panahon, no? So, but thank you very much, VP, and thank you very much to everyone for joining us. One group photo. One group photo, everyone. My kulay. Dito kayo. Kay Baster ako magpa-picture. Kay Mora ako magpa-picture, sir. Alvin, kuha ng picture din. Tumbe, ka na makuha mo din eh. Sabi na makuha.